Medyo ibubuhilo ko lang yung ating sasakyan ha. Saka second gear ako ngayon. Unahan ko lang itong jeep na ito. Oh no! Flash down, off gas, third gear. So nahulog yung ating cellphone. Good day mga ka-fixit! Ano nga bang dapat mauna? Clutch down or off gas first when changing gears? Isama na rin natin ang CISO method. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-fixit, marami-rami na rin ako nare-receive na tanong and request na gawin itong video na ito. So ano nga bang dapat mauna? Clutch down or off gas first when changing gears? No? Meron po tayong iba't ibang method na kung saan pwede natin i-perform kapag tayo ay nag-change ng gear. Pwede po yan off gas then clutch down first, or clutch down first and off gas, or the CISO method. So ipapakita ko yan lahat sa video na ito mga ka-fixit. At ano ba ang advantage and disadvantage ng bawat method, and ano yung preferred kong method na ginagamit ko sa aking pagmamaneho. Okay, so stay tuned lang ka-fixit. So lalabas lang ako sa kalsada na ito. First clutch all the way down, first gear. Okay, lalagay ko yung aking paa sa brake pedal and tatanggalin ko yung ating sasakyan sa pagkaka-handbrake. And ready na ako na mag-proceed. So signal ako ng pakaliwa and I will observe yung ating side mirror, at pag wala nang masyadong paparating na sasakyan, gas up to 1000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan, and slowly papasok tayo sa linya. Okay? Be safe lang mga ka-fixit palagi kapag papasok kayo sa linya galing sa pagkakaparada sa gilid ng kalsada. Okay? So nasa first gear ako ngayon. Daan-daan lang tayo dito dahil medyo malubak, hindi pa tayo mag-change gear to second. We're just maintaining a slow speed sa mga malulubak na kalsada. So clutch all the way down. First gear pa rin tayo. Signal ako pa kanan. Okay. So yung una kong ipe-perform na method mga ka-fixit is clutch. Pagbigyan natin si Kuya, kanina pa siya. Hop. Okay, first gear, arangkada tayo. Ang una kong ipe-perform is yung off gas, then clutch down. Okay? So off gas, then clutch down, second gear. Yan. Gagawin ulit natin yan. Sandali lang, at wala pang buwelo yung ating makina. Okay, kakambyo ako into third gear. So off gas, clutch down, third gear. Then bagay ulit ng gas, clutch to the biting point, then clutch all the way up. Okay? So malamang sa malamang meron sa inyo mga ka-fixit, sa mga nagmamaneho na gumagawa ng method na ito o ginagamit itong method na ito, no? Ang disadvantage lamang po ng method na ito kapag ka off gas then clutch down ang iyong ginamit. Okay, so ito pakita ko ulit sa iyo. Off gas, clutch down, second gear. Okay? Ang disadvantage itong method na to, kung malakas ang engine brake ng ating sasakyan, ang ginagamit nating sasakyan, doon ka magkakaproblema. Kasi syempre kung naka-engage pa yung particular gear sa iyong transmission, and then tinanggal mo yung iyong paa sa accelerator pedal, gagana yung engine brake natin. At kung malakas yung engine brake ng iyong sasakyan, magkakaroon ka ng certain sensation na para bang mabibigla yung iyong katawan, mapapa-abandon kang ganun. It's a very uncomfortable feeling, no? It's a very uncomfortable feeling para sa ating mga driver, lalong-lalo na sa ating pasahero. Okay mga ka-fixit? So maswerte tayo kasi dito sa sasakyan na to, Mitsubishi Mirage 2014 model, hatchback, hindi po ganun kalakas yung engine braking nito. Siya nga pala, yung engine brake ng sasakyan, mas lumalakas yan on lower gears. Okay? The lower the gear is engaged in the transmission, mas malakas po ang engine brake niyan. So be careful when using the engine brake. Okay? So nakita niyo yung ginawa ko, naka second gear ako, pero ni-neutral ko, binalik ko rin sa second gear, no? Kasi hindi pa ganun kabagal yung takbo natin para ilagay ko siya sa first gear. Okay mga ka-fixit? Okay, so considering na hindi ganun kalakas
yung engine brake na sasakyan na gamit mo, pwede mong gawin yon, yung off gas then clutch down when changing gear. Mapa upshift man yan or mapa downshift. Okay ka, fix it? So gawin naman natin ngayon yung clutch down then off gas when changing gear, okay? So I'm in second gear now. So medyo ibaboilo ko lang yung makina, no? Clutch down, off gas, third gear. Okay? So medyo bumabagal na konti yung takbo natin. Clutch down, off gas, balik natin ng second gear. Yan. So itong method naman na ito, nauuna po yung ating clutch all the way down, then saka natin i-release yung ating gas all the way up bago tayo magpalit ng gear. Okay? So gawin ulit natin yan. Medyo ibubuelo ko lang yung ating sasakyan, ha. Saka second gear ako ngayon. Unahan ko lang itong jeep na ito. Oh no! Clutch down, off gas, third gear. So nahulog yung ating cellphone. Medyo napasobra yung buwelo natin, mga ka-fixit. Tatabi ko lang sandali dito. Okay. Then handbrake, neutral. Then mag-ano ako, hazard. Sandali lang, kunin ko lang yung aking cellphone. Saan napunta yun? Yun. Okay. So yan yung one of the distractions while driving na pwedeng mangyari sa'yo. Kaya kung sakaling mangyari sa'yo yun, nahulog yung cellphone mo or anything nahulog sa flooring or sa upuan ng iyong sasakyan, huwag mong i-attempt na kunin habang umaandar ka. Huminto ka muna on one side of the road, saka mo siya kunin. Kasi lumang delikado yung yuyuko kang ganun habang nagmamaneho ka. Okay? So mag-seatbelt lamang ulit tayo. So tatanggalin ko na sa pagkaka-hazard yung ating sasakyan. Sisignal ako pakaliwa. First gear, clutch all the way down, first gear. Alisin ko na sa pagkaka-handbrake yung ating sasakyan. Titingnan ko kung clear na. At kung clear na, proceed na tayo. Okay. So clutch down, off gas, second gear. Okay? Clutch down, off gas, third gear. Okay? So yung disadvantage naman ng method na ito, mga ka-fixit, pansinin ninyo, kapag ka nagka-clutch down all the way down ako, mga ka-fixit, at nagbibigay pa rin ako ng gas, tumataas yung ating RPM. So kaya nangyayari yung wala po kasing pinupuntahan, no? Yung ating RPM dahil naka-disengage po yung ating transmission sa ating engine kapag naka-clutch all the way down tayo, kaya tumataas yung RPM. And sayang yung gas. So nasasayang yung gas. Pwede mong gawin yon, yung method na yon, pero i-release mo yung gas, no? Hindi naman all the way up, i-release mo slightly, magbibigay ka lamang ng konting gas na lang pag ginagawa mo yung method na yon. Okay? So pwede yon, mga ka-fixit, walang problema doon. Kung hindi ka naman masyadong sensitive sa iyong gas. Pero sa panahon ngayon, sa mahal ng gasolina, dapat tipirin natin yan, and we take the most out of it, mga ka-fixit. Kaya hindi natin sasayangin yung gasolina. So yun yung tanging disadvantage ng method na yun, na nagbibigay ka pa rin ng gas kahit naka-clutch all the way down ka na. Okay, mga ka-fixit? So ang solution doon, sinabi ko na kanina, pwede mong i-release yung iyong clutch slightly, pero nagbibigay ka pa rin ng gas, pero at small amount na lamang. Okay? When you're doing that method, para hindi sayang yung gas mo. Okay, mga ka-fixit? Pero syempre, kapag kaya, no, clutch all the way down, nakapagbigay ka pa ng gas and release the gas, then second gear. Yan. Okay, mga ka-fixit? Para slight na lamang yung binibigay mong gas at that moment. Okay? The third and final method, ito yung the seesaw method, mga ka-fixit. Alam niyo po yung laruan na seesaw, yung nilalaro natin ng mga kabataan natin, seesaw. Okay? Naalala nyo? Yan, iyan yung seesaw method, kung saan simultaneous kasabay ng pag-clutch all the way down mo, kasabay nun yung iyong pag-gas off gas, no? Pagtanggal mo ng paaya sa iyong gasoline pedal or accelerator pedal. Which is, yun yung normally ginagawa ko, clutch all the way down. Yan. Kasabay nung pag-clutch all the way down natin yung pag-release natin sa accelerator pedal, then saka tayo mag-change gear. Mapa-upshift man yan or downshift.
yan yung ginagawa kong method sa channel na ito whenever I'm changing gears, mga ka-fixit. And this method is the most preferred method ng karamihan ng mga driver. Kahit ako, as a driver, mga ka-fixit, ito yung nakasanayan ko and ito yung method na preferred method ko. Okay, mga ka-fixit? So ayan, 2.5 RPM, clutch all the way down off gas. Okay, mga ka-fixit, so wala akong nakikitang disadvantage and wala akong nakikitang cons sa paggamit ng method na ito. Kasi when you're clutch all the way down and hindi ka na rin nagbibigay ng gas, the engine is disengaged with the transmission at walang nasasayang na gas dahil hindi ka na nagbibigay ng gas at that moment, no, mga ka-fixit. So I ultimately prefer this method when changing gears, no? Upshift man yan or downshift. Ito, mag-change gear ulit ako. Clutch down, off gas, change gear. Di ba, mga ka-fixit? Kita nyo naman? Very effective yung ganitong klase ng method. Liliko lamang ako dito. Pagbigyan natin si Kuyang Jeep dahil siya yung nauna na huminto at may mga tatawid. Signal tayo, clutch all the way down, first gear, gas, then clutch to the biting point para umarakada ang ating sasakyan. Seesaw method with changing gears. Yan. Kung the third gear ulit ako, seesaw method. Di ba, mga ka-fixit? At saka mas mabilis yung pag-change gear natin pag ganitong method yung ginagamit natin. Seesaw method, tandaan mo yan, ka-fixit. So nandito na tayo sa ating destination. Ayan, papasok ako dito sa grocery store na ito, mga ka-fixit. So dito muna tayo kasi dahil mag-outro muna ako. Mga ka-fixit, palagi nyo tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Tandaan mo yung ka-fixit, importante yan.